Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalok TV. So for today's video, eto hawak natin yung isang napakagandang kulay mga kalapatids na imbrek. Ayan. Kung mapapansin nyo, ay yung mukha pala nito dyan, may pagkakulay yan oh. Yung mukha niya para may pagka blue bar no. Ano yung mukha? Oo, so para siyang penguin ng kulay kaso wala siyang nunal mga kalapatids no. So imbrek tong isa nating ibon na to. So imbrek Alphonse to mga kalapatids. So yung kulay niya, kulay kalawang. Ayan o, so para siyang anak ni kalawang mga kalapatids kung compare natin, ganda pa ng dumi, buong buo. So kung compare natin yung kalawang to, parang ganun ang kulay. May pagka-choco na gatas yung kulay nito mga kalapatids. Tapos yung bagwis niya, ayan o, may pagka-brown-brown. Tapos dito sa kabilang side, merong isang part na white flight. Ayan o, white flight yung isa. So napagandang ibon. Kaya lang lahat ng kuko niya, itim. So pagka ganyan, hindi maglalabas na may mga batik-batik kasi nag-iitim lahat. Walang naligaw na puti, itim lahat. Ayan, so napagandang ibon, saka malaking ibon tong isa na to. Ayan, so sakto-sakto to, itong Alphonse na imbrek na to, ay gagawin ko na lang sigurong breeder mga kalapatids. So kung makikita nyo, panlaro dapat to. Ayan, kasi yung ring niya sa baba, ayan o. So naka BCPC to na pula. Saan ba? Ito, sa kabila. Ayan. So naka BCPC siya na pula, ayan, yung ring na pula. Yan, kaso hindi ko nalalaro ito kasi ganda ng kulay. So first time ko magkaroon ng ganitong kulay na ibon na pagkapula. Yan, so gandang kulay oh. Kaya ito, itatabi ko na lang to. Pero sa Dreamloop pa rin siya titira. Ayan, para doon mas lumaki siya kasi pagka dito natin nilagay sa mga cage. Cage lang mga kalapatids. Napapansin ko, hindi masyado naging healthy pagka forever na nasa cage. Parang nababansot sila. Unlike pag nasa labas, yung nakakalipad-lipad, mas healthy. So may kapatid to, kaso hindi ganitong kulay. So yung nanay niyan, nandito sa loob yung Alphonse, yung naglugon na. Kasaba, yun. Yung isa na yun. Yan yung nanay niya, mga kalapatids. Ayan, yung malaki na yan. Kaya siguro naging ganito ang kulay ni Re. Ayan, dahil doon. Ayan, may black check tayong hen doon. Ito yung naging anak. Ayan, so napakagandang ibon. Diba? Kasi kalawang, ayun, mga kalapatids, nandun sa kabila. Ayun, yung kahawigan ng kulay niya. Ayan, diba? Kaya lang yan, buong kulay niyang kalawang. Ito, yung kalawang neto, yung mukha lang hanggang pakpak, pero yung likod, kulay niya, pang red bar. Kaya napakagandang ibon neto. So pakita ko sa inyo yung kapatid niya. Yung kapatid niya, kung makikita nyo, parang hindi niya kapatid. Kasi yung kulay ng kapatid niya, mga kalapatids, yan. Pagka natin ito. Ay kulay blue bar. Ayan, pasok natin to. Ayan, di ba? So siya pula yung ring. So yung checkered saka yung blue bar na to, na naka-blue na ring, ang line naman niya, mga kalapatids, sa Speedbird. So Vandenbroek yan, na naka-cross sa Dewitt Van Bunderen. So kapatid nila AJ to, mga kalapatids. Tapos itong isa naman na to, ayan, ito yung kapatid naman nung kalawang. Teka, kunin natin. Kita nyo, naka BCPC ring din na kulay pula. Ayan, kaso ang kulay niya, blue bar siya, mga kalapatids. Ayan, oh. So, malaki na, mga kalapatids. Kaso tatalunan yata nung aso natin. Ayan, oh, inaabangan. Kaya dapat dito, bantayan. Ayan, umakit na, mga kalapatids. So, malaki na. So, sa tingin ko, yung pula kanina, mukhang magkakak, mga kalapatids. So, sakto, pwede nating ibalik dun sa lola niya para maging inbreed. Teka, kita nyo naman yung aso natin, active na active. Oh. Mga habol ng kalapate. Ayan, kapag mga ganitong edad, mga kalapatids, pwede na tong i-train. Kasi kita nyo yung mata niya, ayan oh. Malapit na rin yung magkakulay. Although nasa pa lang to, 30 days. Humigit kumulang 30 days kasi yung bagwis niya, ayan, kita nyo. Diba? May konti pang hindi buo, ayan oh. May lumalabas pa ng mga balahibo. So, ibig sabihin yan, hindi pa siya kumpleto. Ayan. So wala pang 2 months to, bata pa to, mga kalapatids. Malaking ibon lang talaga. No? Kaya healthy. So yun nga, hindi niya naging kamukha yung kapatid niyang pula, pero okay lang yan. Ayan. So, balik natin dito. Ayan. So ano lang to, pangalawang clutch pa lang to. Tinigil ko na yung nanay kasi nga malalaspag. So babalik na lang ulit natin. Tapos yung tatay naman nila na imbrek, ito yung tatay nila, mga kalapatids. Ito pula na to. Ayan, no? So kulay pula, may magka brown. Ayan, so imbrek to, mga kalapatids. Purong imbrek na itong isa na to. So yan nga yung ginawa nating breeder para dun sa isang kalapate na yun na naglabas nga ng ganong kulay. So ganun pala, kailangan talaga parisan nyo sila ng mga black check pala para maglabas ng mga ganong kulay. So ngayon alam na natin. So meron itong kapatid dito. Ayan, ito yung nestmate niya. So sabaya, magkapatid, parehas na itlog. Parehong kakang nilabas, hindi nagbabae. Kasi imbrek nga natin dito, isa pa lang yung anak na babae. Dito sa loop. Ayan, yung isang babae na doon na sa old loop. So ito, nakapahinga na to, matagal na nakapahinga to. Nasa 10 na mahigit to nakapahinga. So ito na yung next na sasalang natin yan. Tapos may kapatid pang isa yan, yung red check. Ito naman yung bunso nila, yung red check na to. So imbrek din to. So magkakapatid yan, yung tatlo na yan. So may picture sila dati sa akin na magkakasama, ayan. So ito yung isa nilang kapatid na red check.
Ayan. So ito, sobra na natin tong YB na to mga kalapatids. Ayan. So i-breed ko na rin to after siguro ng mga 1 buwan. Ayan. So papahinga na muna natin siya bago natin ipares. Ayan. So kak, lahat nga i-break natin dito halos kak. So dalawa pa lang yung breeder natin na i-break na hen. Ayan. Pero hindi natin sila masyado pinaglilimlim para mabilis natin maparami. Ayan. Gandang ibon din ito. So malaki. Ayan. So halos magkakamukha lang yan. Sa kulay lang talaga. Ito lang ang red check. Kaya naging breeder to. Panlaro talaga dapat to. Kaso nga, wala tayong red check. Yan pa lang. Kaya ginawa na natin siya munang breeder. Ayan. Kita nyo, kaya nga naka-double band niya. Kaya dalawa yung singsing niya. Kasi panlaro talaga yan. Tapos dito, yung masili naman natin na nakakross kay Boy Amo, mga kalapatids. Ayan, no? So last clutch na rin to. Naka-2 clutch na. Ayan. So cross niya yung masili GB natin. Ayan. So panlaro yung anak nila. Kasi to, may pula tayo dito. Ito naman yung nanay sa katatay nung pula na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Yung silver na pula. So hindi yan i-break mga kalapatid. Speedbird dyan. Itong blue bar, speedbird, kapatid din nila AJ. No? So pang mabilisan to. Kaya speedbird yung pula na pinost ko nung nakaraan. Nasa video natin yan. So available pa yun. Kung gusto nyo PM na lang kayo. Kasi ito yung masili naman natin. Ayan, yung producer natin na masili. Yung kinuwento ko sa inyo nung nakaraan. Yan, sa mga di pa nakakilala, ito yung finisher ng Santa Ana, number 36 ba to? 34 sa Santa Ana, sa last lap, kung di ako nagkakamali. Yan, basta clock yan sa last lap. So, isa lang butas nito, yung sa smash lang. So, ayan yung kapares niya. Santa Ana finisher din, magkasabay. So, parehong masili naman yan. Yun, may anak na nga sila. Last clutch na rin to. Kasi mag-breed tayo ng panibago. Ayan, meron tayong bantay dito. Ayan, no? Meron tayo doon. Pop sniffing dog. Ayan, ikot na ikot dyan. So, wala makakalapit na pusa. So, dito naman, nagtataka siguro kayo kung bakit yung anak nila, ayan, isang grizzle, saka isang white flight, na naging anak nila pula. So, hindi nila anak yan. Kasi sinwap egg ko to mga kalapatid. Yung itlog niyan, nilipat natin sa ibang breeder. No, kasi tatlong, 3-way swap. So, naglabas yan ng pula na 2. So, yung 2 pula naman na to mga kalapatid is inbreak na nakakross dun sa Vandenbroek David Van Bundren. So, anak nila ninja to mga kalapatids. Tapos yung tatay ng 2 kulay pula na to, nandito rin. So, ito yung tatay ng 2 pula na yan. Ito, yung red check na to. Mga anak niya to. Huling itlog to yung 2 na to. Ayan, bago natin pinaklas. Kaya kita nyo, parehas na checkered. No? So, yan, pinag-iwalay talaga natin sila kasi ayaw nga natin malaspag yung mga inbreak natin. Kaya ginagawa ko, sinasarifice natin yung iba para ma-breed nga natin nang ma-breed sila mga kalapatids. Puro ganun ang ginagawa natin dito. Ayan, so halos inbreak na lahat na kinukulong ko dito. Pupunin ko talaga to. Lahat ng cage na to, dapat puro inbreak lang yung mga naka-breed. Tapos yung inbreak na pinost natin noong nakaraan, yung panlaro dapat, nakuha na ni Sir Eric na Talaray na San Jose del Monte, Bulacan. So kukunin yan, kung nagkakamali, bukas mga kalapatid. Pero paid na yun mga kalapatid yung isa na yun. Pero yung masili, available pa mga kalapatid. May iba pa naman tayo mga in-out, marami pa. So sa mga susunod na video, gagawa natin ay 10 video na sama-sama sila para makita nyo lahat. Kung nagkakamali sa kabila, 5? O 5, tama, 5 doon, sabi ni Madlado. Tapos dito sa loob, may mga optional, pero kung hindi naman makukuha, di ba gagawin natin flyer. Tapos may mga breeder din tayo dito na iba na pwede nang i-breed na ibabawas din natin kasi nga masyado na marami yung kalapati natin. Padami ng padami kasi nga walang karera. So abangan nyo yung pupost ko rin yung mga yon. So yung mga gusto ng mga ready to breed, ayan, mga budget meal lang pwede yung mga mga kalapati. So abangan nyo yan. So yung isa na to, gagawin na natin Stafford kasi nga hair color, wala tayong ganyan. No? So yun na muna mga kalapatids. Para sa araw na to, like, share, subscribe. Ingat!